Yun guys, komentuhan natin 'tong paulit-ulit na lang nilang, argumento. Itong mga bagong recruit na didilis yata 'to. Hmm, paulit-ulit na lang yung naratibo na ibinabato nila. 'Pag na-debunk mo na, makalipas ng 1 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 5 buwan, ibabalik nila. Bakit, wala na bang may bato? Wala nang may batong naratibo? Ay kawawa sa'yo, angkol. Ah, panoorin natin 'to. Dodong, Inday, ito na! Oh. Pakinggan ninyo kung saan napunta ang budget ng PhilHealth na almost 60 billion to 82 billion. Kung sino ang may pakana, kung bakit nawala yung ating mga pondo, yung ating Matagal na to guys na na issue. Ito yung sa PhilHealth, yung pag-transfer ng 60 billion sa National Treasury. Paulit-ulit. Di ba kayo nagsasawa sa paulit-ulit yung script? Hawak kong script. Tuloy natin. Si Elisan Fernando yata yung idol na ito. hirapan, yung mga buwis na mga manggagawang Pilipino na walang tigil na tayong kinakaltasan sa PhilHealth, saan napunta at kung sino ang may pakana nito. Pakinggan ninyo, pakinggan nyo. O ano ka ngayon? Ralph Recto. Tigas kasi ng mukha mo eh. E di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Mga boss, good news. Nagdesisyon na at ipinag-uutos ng Korte Suprema sa gobyerno na ibalik nito yung kinuha na 60 billion mula sa PhilHealth Fund. Correction, wala pang decision ng Supreme Court. Si PBBM mismo ang nagpapautos na ibalik na ang 60 billion na excess fund ng PhilHealth. Okay? Mas nauna si PBBM kaya sa Supreme Court. Kaya tigilan mo na yung kahibangan mo. Binudol lang kayo, tuwang-tuwa naman kayo. Di ba minimum wage lang yung yung kukunin niya sa sahod niya? Anyari? Balita ko, grabe yung aircon Kasi laki ng tao. Nakatayo. Kung Gaba! matatandaan natin mga boss, nung nakaraang taon, naging napakaingay at napakainit na issue yung pagkuha ng national government sa mga tinatawag na excess funds ng mga government-owned and controlled corporations, kabilang na yung PhilHealth. At sino ang may pakana niyan? Di walang iba, kundi yung unggoy na si Ralph Recto na ngayon Executive Secretary na. Diba? Doon sa inilabas niya na DOF Circular 003-2024, ipinag-uutos na lahat ng GOCCs, kabilang na yung PhilHealth, ibigay yung tinatawag na mga excess funds papunta ng national government. At yung dahilan ng mga gagong yan, kailangang ponduhan yung mga tinatawag na unprogrammed appropriations kung saan kabilang na dyan yung mga flood control projects na pinagmulan nitong iskandalo na kinakaharap ng bansa natin. Sa katunayan nga, sa isang hearing nang tinanong yan si Ralph Recto, saan nyo ba gagamitin yung mga pinagkukuha nyo ng mga pondo mula sa mga GOCCs kabilang na yung PhilHealth? Ang sagot ba naman ng gagong yan, ipampapatayo daw ng mga kalsada, ng mga tulay at ibang infrastructure projects. Kung di ba naman isang dakot na mga tanga. Nope, wala pong sinabing ganon. I-invest kasi yon. Tapos yung tubo nun ay mapupunta lang din sa PhilHealth. Bali madadagdag. Pala sobrang yaman ng mga gago. Ito namang isa. Kala naman siguro ninakaw. Tanga. Puta. Hindi yun ninakaw para sa kalaman mo. Transfer nga ni. Transfer sa National Treasury. Nakakaintindi ka ba ng National Treasury? Kaya pala ang yaman ng gago. Tanga ka lang talaga umintindi, ang hina ng comprehension mo.
namumunuan noon ni Secretary Ralph Recto, malinaw na nakasulat sa batas sa Universal Healthcare Act na kung anuman yung sobrang pondo sa PhilHealth, dapat mga hulugan ng pagpapababa ng premium. Yan yung buwan ng kontribusyon na ibinabawas sa sahod ng mga manggagawa para mapalawak yung mga benepisyo na nakukuha sa PhilHealth. Yan yung ipinupunto at pinaglalaban natin na wag kunin ni Ralph Recto at ng national government yung pondo ng PhilHealth. Pero ang tigas ka. Wait lang guys. Kung hindi naging issue to, yung PhilHealth na yan, siguro hindi malalaman ng mga tao na meron tayong zero balance billing. Na? Meron tayong zero balance billing. Under ng ano yan? DOH. Magtataka ka na lang kung saan kinuha yung pondo na yun. Zero balance billing. Tapos ang dami pang mga mga modern na kagamitan na ng PhilHealth. Mga ospital na accommodate. Partida, binawasan pa ng 60 billion yun. Kung ayaw nyo maniwala na ayaw nyo maniwala sa zero balance billing, try nyo, pabangga sa truck. Tapos punta kayo ng public hospital na under ng DOH. Kasi ng mukha ng gagong yan, na sa halip na pakinggan yung hinaing ng mga manggagawa, ng mga ordinaryong Pilipino at ng mga pasyente, pinagdiinan niya pa, itinulak niya pa na makuha yung pondo ng PhilHealth. At mga boss, hindi lang 60 billion ang pinag-uusapan natin ha. Yung kabuuan niyan ay 89 billion pesos. Yung 60 billion, nakuha na ng national government pero napigil dahil sa pag-iingay, pangangalampag at pagtutol ng mga manggagawa at Na i-transfer po, hindi po napigil, ugok. Na i-transfer na po. Hindi nyo po napigil. Kaya huwag mong dagdagan yung kwento mo. ordinaryong Pilipino, hindi naganap yung pag-transfer ng natitira na 29 billion pesos. Ayun. At ngayon, anong sabi ng Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema sa kanyang Ayun. Nabanggit mo rin. Ang napigil nyo, yung exist na 29. Diba? Pero yung 60, hindi nyo napigilan yon. Pigil, oy. Pigil na, hoy. desisyon, hindi nga po pwede na i-transfer yung pondo ng PhilHealth sa national government dahil may purpose nga siya na dapat pagkalagyan. Kaya ngayong may desisyon ng Korte Suprema, edi maganda yan na ibabalik yung pondo na kinuha ng national government Dapat mula sa lang. PhilHealth. Pero wag nating kakalimutan mga boss, na ang arkitekto, yung utak sa likod ng paglipat ng pondong to ay si Ralph Recto. At malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa Yes. sahod ng mga manggagawa. Kaya pala sobrang kontribusyon yaman ng mga nila. ordinaryong Pilipino. Di pahiya ka ngayon. Problema kasi sa'yo, hayok na hayok ka sa pondo, sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tignan nyo. Ngayon, ang PhilHealth, pag na-hospital ka, minimum of 20,000 lang yung nakakaltas, pahirapan pa, ang dami pa mga documents, ang dami pang kailangan gawin. So ngayon, ang ginagawa ninyo, ninanakaw nyo lang 60 billion to 89 billion. Ganun kayo kagago para nakawin ninyo. Narinig mo ba yung pinapanood mo kaganina? 89 billion, 60 billion yung tinransfer. Yung 29, yun yung napigilan nila. So, ibig sabihin, 60 billion lang yung na-transfer. Okay ka na ba dun? Nyari dito sa taong to. Diyos ko. Ninyo yung pondo
no? Pondo na pinaghirapan ng mga manggagawang Pilipino na wala kaming choice kundi kaltasan kami. Ah, Kung alam lang namin na nanakawin nyo lang yan, hindi na kami nagpapakaltas. DDS ka nga. Tanga ka eh. Paano nga ning nanakawin kung nasa National Treasury? Itin-transfer. Hindi naman sa bulsa nila napunta. Okay ka lang? Bago mag-vlog, kumain muna para may laman ng utak. Ngayon, papahiya natin yan. ng PhilHealth. Di ba? Kupal, ganyan kayo. Eh, kung gusto mo palang magamit yung mga ano mo, yung contribution mo sa PhilHealth, edi, pasagasa ka. Ayun, wala kang babayaran dun. May zero balance billing na. Paulit-ulit na lang tong ano nyo, argumento nyo. Wala na sa ayos. Gago, ganyan kayo kawalang hiya. Masunog sana yung mga kaluluwa ninyo. Kalolo mo. Sa impyerno. Kalolowa. Hindi natutulog ang Diyos. Makakarma din kayo. Wait, saan nyo pagaling yan? Sinusuportahan nyo, ano tawag dun? Bagay, kilala ko na yung Diyos nyo. Malapit na may extradite yun. Alang araw, ang kukupal ninyo. Kaya pala ang yayaman ninyo, no? Dahil sanay na sanay kayo mang-scam ng tao. 60 billion? Ikaw pala pinaka-mastermind pala niyan? Oh, di ba? Di tama si Leviste. Inito na si Leviste ang butik. Sabi ko sa'yo may Celtic din pa eh. Ay grabe, ang lala nyo na. Ito na yung mga taong may anxiety. Ano ng politika. Sila na yung mismo habang nagtatrabaho na siguro sila nagsasalita na mag-isa. Mga nagsasalita na mag-isa yung mga gantong style. Mayaman na talaga sila. Nakawa na naman tayo. Ito na yung style ng mga taong bumubulong-bulong na eh. Hindi puta. Di ba? Grabe, niloloko na tayo ng mga gagong ito. Pero bakit ganun pa rin kadaming mga bayarang Pilipino na kaya ninyong nakakahiya kayo? Kaya ninyong isakripisyo ang buhay ng mamamayang Pilipino. Oops, correction lang. Hindi ko kailangan ng bayad ni Bongbong. Pera din ako. Prinsipyo lang ang pinaglalaban ko dito. Tignan mga followers ko. Konti lang. Sa tingin mo ba, magiging interesado sa akin yung mga nasa gobyerno? Ikaw kaya tanungin ko. Ang bilis ha. Kung magdi-DS ako, mabilis talagang dumami followers ko. May troll farm yung mga yan eh. Ano yan, boosted. Mabilis na mag-boost. Kasi may mga sila dyan. Troll farm. Para sa administrasyon ngayon, wala kayong kwenta. Salot kayo sa lipunan. Kayo yun, tanga. Ang dami-dami. Tingnan mo nakakita ng presidente na labas ng labas na Malacanang. Labas ng labas sa Malacanang. Hindi mo nga
Masyadong makita yan sa loob ng Malacanang eh. Laging nasa labas. Diyan nagtatrabaho. Hindi yung display lang doon sa Malacanang, nagalulo. Traidor kayo sa bayan Ay, ko. para iangat lang ninyo yung sarili ninyo. Di ba ang kukupal ninyo? Darating ang panahon, pakinggan ninyo, darating ang panahon, Ano pa? mangunguna ang kabutihan, mga gago, mga Nauuna na po. Dinadama na nga namin. Lagi nga kayong barado. Lahat ng ibinabato nyo, bumabalik sa inyo. Bakit? Kasi nga, ipinapahid nyo lang yung gawain nyo. kupal kayo. Ang sarap magmura sa mga taong klaseng ganito. Kalain mo, kukunin mo yung budget ng PhilHealth, 60 billion, samantalang ang dami-daming mga private, mga government hospital na hindi na asikaso, namamatay na lang dahil sa kakulangan ng magagandang hospital. Wait lang. Noong past administrasyon ba, nag-ingay ka rin? Yung Super Health Center na ghost. May sinabi ka wala? Siguro naman wala. No? wala kang maano doon. Ayon ang iano ko sa'yo. Kung ano ang masasabi mo sa Super Health Center na puro ghost ng past administrasyon. Nakapalo naman ako sa'yo eh. Alam ko makikita mo rin itong video mo na to. Kakulangan, nahihirapan pa yung iba magpa-hospital kasi walang pang-down. Kahit nagbayad ka na for 20 years, kunti lang yung benepisyo makukuha mo sa PhilHealth. Tapos nanakawin na ng kupal na to. Nanakawin na ng administrasyon. Ay, tanga talaga. Grabe. Ano ba unahin natin? PBBM order 60 billion PhilHealth Fund return for service expansion. Kailan yan? September 20, 2025. Kailan nagdesisyon ng Supreme Court? December. Eh? Mas nauna ang Pangulo kaya sa Supreme Court. Anong ano mo dyan? Tapos sinasabi mong ninakaw. Sigurado ka. Recto maintains no criminal liability over PhilHealth Fund. Supreme Court nag-ano niyan ha, nagsabi niyan. Decision ng Supreme Court yan. Dito tayo, Supreme Court. Ayan ha. Supreme Court, Republic of the Philippines. Sabi. Saan na ba yun? Under Section 11 of the USCA, PhilHealth is required to maintain reserve fund up to a ceiling equivalent to 2 years of project program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve fund, and any unused fund must be invested. So that earnings are added back to this reserve. Ito. Ano naman, alam ko naman tila-target na siya, PBBM eh. Kailan ba to?
Wait lang, hanapin ko. Nakalimutan ko nasaan. Ito. Nabasa mo yan? The SC rule that the president did not commit the rape abuse of discretion. Hmm. Paya ka, no? Ganyan kasi mag-content yung may papakita. Hindi yung puro ka lang may masabi lang yung isa, i-adapt mo. Oo nga, kupal. Yun na yun. Anak ng butanding, pabalik-balik ka kasi dyan sa argumento mo, ilang beses nang pinahiyayan. Hindi lang ako yung nag-content niyan. Pangilan ko na to. Pangatlo. Pangatlong content na to. Di ba? Wala na yung argumento nyo. Lipat na ulit sa panibagong Balik ka na ulit sa sa Pidea Leaks. Pidea Leaks ni Maharlika, tapos yung Polvoron video ni Harry Roque. Or yung yung Mr. T ni Din Chase. Yung nasaliban ng engkanto. Oh. September 20, 2025. Ano gagawin natin dyan? Wala pang desisyon ng Supreme Court. May desisyon na si PBBM. Wala na. Finish na agad. Lahat sunog. So, dito ko na lang tatapusin. Medyo napahaba. Dito ko na lang tatapusin. Maraming salamat at goodbye.